kumuha na lang ako ng isa pang patikim. Sunny day today, pero 9 degrees yung temperature. Masarap tong coffee na to from 7-Eleven actually. Wala akong expectation nung si Ram kasi yung bumili nito, so akala ko wala lang, pero okay siya, masarap siya. And ito yung gusto kong Quaker oatmeal breakfast. So meron siyang 12 gram na protein per pack. Tapos sa isang kahon na to, 6 yung laman. So parang sulit na siya. Kasi around $6 lang to. Tapos almost 1 week na siya na supply. So, isa to dun sa mga in-applyan ko nung nakaraan, and ito yung hinihintay ko na mabigyan ako ng chance ma-interview, pero they're moving forward with another candidate. London Stock Exchange Group to, sa Toronto naman, and willing naman ako mag-move sa Toronto, pero ayun. Anyways, today mag-apply ako sa Indeed, and then siguro yung mga targetin ko for today, yung mga customer service representative na role. Hindi ko na-check kung anong oras aalis yung bus kanina. And so, ngayon kailangan ko ng lakarin papuntang Stutterbrook. Pero hindi naman ako nagmamadali. Mga 15 minutes na lakaran lang naman yun. And sunny day today. 6:10 yung sunset. So hindi ko kailangan mag-winter clothes. May 56 points pa ako dun sa Canadian Tire ko na card. And $56 yun. So pwede ko siyang gamitin pambili ng sweatpants. Malamig kasi sa umaga, and so yung mga shorts ko, nilalamig na ako sa kanila. And pwedeng gamitin yung Canadian Tire points sa Marks at saka sa Sports Check. Pero Sports Check yung pinakamalapit dito sa Coquitlam Center. So kikitain ko si Ran sa Stutterbrook, tapos pupunta kami ng Coquitlam Center. Ang liwanag, oh my God. Pero hindi mainit. Magte-train tayo? Ang ganda ng mga dahon. Sana hindi malobat yung microphone ko. Yung nakaraan kasi nalobat siya. So, nung kumakain na kami dun sa Chinese na restaurant, ang papangit na nung mga sumunod na video kasi yung audio, ang hina na niya. Kailangan ko lang i-make sure na nakatayo ako dito sa tamang pinto. Yes! Tingnan natin to. Ang ganda nitong dito sa Port Moody. May mga art installation yung mga train station. So, isa to dyan. Ang ganda. Oh my God, parang konting-konti na lang. Mababasag na tong. Nung bago pa lang kami, nung bago pa lang ako dito, hindi ko aakalain na may mall pa dito sa side na to kasi medyo palabas na siya ng Metro Vancouver. Thank you. And to be fair, medyo hindi ako mahilig pumunta sa mall kasi maraming tao. Pero itong mall na to, hindi siya ganun ka-overcrowded. And okay din yung mga brand dito. So may H&M, may Sephora, may Pandora. Not that I can afford it, pero at least nandito sila. Oh, may Swarovski, may Lululemon, tsaka may Arc'teryx. Arc'teryx yung pinaka sikat na brand dito. Ay, may Aritzia. Yan, Aritzia. Sikat din yan dito. Pinipilahan yan kapag halimbawa nagsisale sila.
Pero sport check lang yung afford natin na pag-shoppingan ngayon dahil, oh my God, libo-libong Canadian dollars kapag sa Aritzia at saka sa... actually maganda to. Oh, ito. Ito lang hinahanap ko. $29.99. So kapag bumili ako ng ganito, meron pa akong matitirang $20. Kasi $56 yung laman ng card ko. Oh, nice. Pwede itong hindi ko naman ipanggagala. Pang loob lang ng bahay kasi yung gamitin yung panlabas ko at saka panloob. So, isa pang problema ko dito, bukod sa price, katulad nito, extra small. Extra small na to, pero ang haba niya sa akin. Pero sa mga lalaki, wala nang extra small. So, I think yun na lang talaga yung choice ko. Large. Pero parang maganda tong green. Pag walang, sana may extra small sa green. Okay, merong kulay green na extra small. Yay! Ano pa ako ng iba? $20. Kailangan ko ng something worth $20. So, itong Carhartt, isa rin to sa mga gusto ko na brand dito. Pero napakamahal nitong. Mahal sila. And karamihan ng mga nagsusuot, mga construction, kasi ni-sponsor ng mga company. Pero, ang ganda ng texture ng mga Carhartt. So, gusto ko tong O'Neill na to. Kasi parang match siya dito sa pajama na binili ko. Kaso, although naka-sale na siya, from $74 to $32.97 na lang. Feeling ko lalagpas ako ng mga less than $10 kapag ito yung kinuha ko. Pero sakto sa akin yung size. So wala akong afford na pangtaas dahil lagpas sila dun sa budget ko. So, kumuha na lang ako ng isa pang pambaba. And I think yun na yung limit ko today. I mean, yun na yung limit ng free money ko for today. Hi. How are you? I'm good, Ari. Thanks. And I want to use my Canadian Tire money. Sure, yeah. Just one second. You need like a bag today? No. Hi there. Do you need the bag? Would you like to round up a jump set today? 82 cents? Not today. Sure. Yeah, so you can go. 67.18. Oh, okay. I can grab your phone. 5204. Use it all. 4660 Yes. for Sunil. Yeah. Right. Would you like a receipt emailed to you for this? No, I'm good. Just a paper copy? Yes. Sure. And then would you be okay with the email? There you Oh, thank you. Have a good day. So, yeah, like, I'll give you a quick jump start. Huh? Jump start. Charity siya ng Canadian Tire. And nandito na naman kami sa TNT, pero oh my God, tingnan nyo naman kasi yung selection ng mga desserts nila. Saan ba? Ito yung paborito namin dito, yung Portuguese egg tart. Ang sarap niyan. Tingnan nyo naman to. Ang daming choices. Tapos, dito sa side na to, ayun, ito yung mga Pinoy. Kapag halimbawa, nagkikrave ako ng mga Pinoy na kakanin, sapin-sapin, pichi-pichi. Pero imaginein mo, $4.99. Almost 100 pesos. And meron din silang siopaw. Wala, hindi ko pa kasi na-try to. So hindi ko alam kung siopaw ba siya nakatulad nung sa atin. Pero pork steamed bun. Meron din sila dito. Hindi ko pa na-try tong buffet nila. Pero mukhang masarap. Yeah, parang ang sarap nito. Oh my God. What is buffet? So $2.49 siya per 100 gram. And kasama dun yung mga dumpling at saka siopaw. Pero hindi pa ako actually kumain kasi ako bago umalis. Kailangan ko lang makahanap ng magandang pwestuhan. I think okay na to. At least solo yung buong kahaba ng lamesa. Well, nandito kami ngayon sa food court. Bumibili lang sila ng coffee. Hindi ako bumili ng pagkain ko, pero makiki-chopstick ako dun sa binili niya. Nagaling dun sa buffet. So, ito yung binili ni Ran dun sa buffet, $13. Hindi na masama, $13. Hindi nga lang siya ganun karami. Pero pwede na. Oh my God. So, tinitimbang kasi siya, parang $2.49 per 100 gram. Ngayon, kapag halimbawa yung binili mo, mabuto, like ribs, parang lugi ka na kagad. Patikim. Hirap kunin yung kanin. Baka may libreng mga kutsara doon. Total nasa food court naman kami. Baka may mga stores na namimigay ng disposable na kutsara. Pero tikman natin tong broccoli. Tofu.
Sakto lang. Okay, puro spare ribs pa yung kinuha niya. So, parehong mabuto. Ayoko niya. Ayoko may buto. Actually, masarap to. Itong isang to. Pero hindi ko dinamihan ng kuha, ha? I think mas sulit yung sa bourbon pa rin. Kasi $14. Tapos marami na. Yeah, mas ulit pa rin sa bourbon. Let's taste the rice. Hindi naman siya masama. Ang ayoko lang sa bourbon yung chow mein nila na dry. Ruby, iPhone Air. Oh my God. half So, the way. ito na yung bagong iPhone Air. Oh my God, ang nipis niya. $60, 38 cents a month. For 2 years. It's a no. Pero, oh my God, ang ganda ng... Tingnan natin yung... Oh, okay. Let's go sa... meron ditong lake, Beaver Lake. Tingnan natin kung makakita tayo ng beaver doon. Kuha lang ako ng video dito. Oh my God, kasya kaya ako. Oh shit. Happy Halloween! Sobrang ramdam kagad yung lamig pagkalabas ng mall. Pero hindi naman ganun kasama. 14 degrees Celsius. Look at this giant frog. Oh my God. Hindi ko sure kung kita ba kung gano'n siya talaga kalaki sa camera, pero isa siya sa mga art installation dito sa Coquitlam. Ako naman yan, paglipat. Tingnan natin itong mga pato, ang tataba nila. Oops, sorry, hindi ko naman gustong i-body shame yung mga pato, pero ang lulusog nila. Tingnan natin kung suswertehin ba tayo na makakita ng beavers today. Parang once pa lang ako nakakita ng mga beavers dito, pero siguro 5 beses pa lang rin naman ako kasi ako na napunta dito, and most of the time gabi. Nakita namin itong maliit na bahay na to, and titingnan natin kung may nakatira ba sa loob. Although nakapadlock siya, pwede kong i-extend yung 360 ko. Ilawan mo. Para walang flash to. Para malaman natin kung ano yung nasa loob actually. So ikaw makakakita kung ano ang nasa loob. Dahan-dahan. Taas mo muna konti. So, ikot-ikutin natin. Hindi ko sure kung anong klaseng isda yung mga nahuhuli dito, pero I think wala siyang nahuli. Wala pa ring mga beaver na lumalabas, pero kung hindi sila lalabas, tayo yung papasok sa mga bahay nila. Ikaw pala. Ang ganda ng tama ng araw. Oh my God. Ito yung mga paborito ko moment, yung mga golden hour. Lalo na kapag fall, kasi tingnan nyo, yung buong paligid, kulay orange. Oh my God. Maganda everywhere. I think ito yung perfect moment para mag-ice cream. Let's go. Ano nga ulit yung sa'yo? Cookies and cream. Vanilla and cookies and cream. Thank you. Thank you. Cookies and cream. Ang bilis na wala nung araw. Okay, lumabas daw yung beaver. Oh my God, ayun siya. Mabuti na lang maraming mga tao na nagbe-video. Ayun siya. Lumalangoy na siya palayo.
Eh, nandito yung mga pato. Ang weird nito mga pato na to, hindi naman sila takot kapag may lumalapit na tao, pero pag tinututo ko na yung camera ko, nagtatakbuhan sila. Ayun natin oh. Takot sila. Automatic. I don't know, may takot sila sa mga elongated na something. Okay, medyo lumalamig na, pero pauwi na tayo. In fairness, naka 10,200 steps na ako for the day and gusto ko na lang i-push siya ng konti pa to around 15,000 steps. So, lalakarin ko na lang papuntang treetops. Actually, nakalimutan ko siyang isukat kanina. Pero if hindi siya kasya sa akin, like feeling ko hindi naman siya masikip sa akin kahit extra small siya. And meron namang 100-day return policy dito. And alam ko yun kasi nag-work ako ng 2 taon sa Marks, which is sister company ng Sports Check na parehong belong sa Canadian Tire. Unahin natin tong first choice ko. Feeling ko masikip. Actually, patong kaya ako dito. Okay, may cuff siya sa pinakababa. Hindi ko na-check. Ayoko ng may cuff. Pero I think, huli na ang lahat. Oh my God, I think nasikip nga siya. Actually, hindi. Sakto lang. Yeah. May something sa puwet. Yung tag price. Okay. Hindi ko ina-expect na fit siya. Parang ina-expect ko loose siya, pero pambahay lang naman. Kailangan ko isukat ngayon yung red. Sana iba yung style ng red para may variance ako. Ayoko nang may cuff kasi parang katulad yan. Ang hassle niya. Ang hassle niya isuot at ang hassle niya hubarin. Ay nako. Dat pala na-check ko muna. Balik ko kaya. sobrang fit siya sa calves ko. Wala siyang cuff. I think may mga ganito doon na walang cuff. And hindi ko lang napili. And second choice ko lang tong pula. See? Hindi siya fit. Maluwang siya. Which is, yun nga yung gusto ko. Akala ko ganun din yung green. Mas gusto ko tong pula. I think okay na ako. I think siguro ngayon hindi ko lang gusto yung green. Pero dadating yung time na magugustuhan ko siya. Kasi ganun ako, may mga damit ako na hindi ko gusto ngayon pero 2-3 years from now magugustuhan ko or mauuso siya and magiging maganda yung fit niya sa akin. Okay. Oh my God. Hanap lang ako ng magandang angle dahil gusto ko umupo at magmuni-muni muna dahil maaga pa naman. Medyo basa yung buhangin. Hindi ako makakaupo. Anyways, wala akong planong mag-vlog today pero walang katao-tao sa beach. Papunta lang dapat ako sa library para magpa-print ng bagong set ng resume. And then, naisipan ko na, magstay na rin doon na rin ako mag-edit. Pero na-realize ko, nasa bag ko pa pala yung 360. And, may charge pa yung battery niya. So, atin yung buong beach. Oh my God. Can't believe it. Pero usually, kapag mga ganitong weather, so, malamig na, 6 degrees ngayon. And bababa pa yung temperature. Sinisipon ako. Hindi rin ako nakapag-gloves. Sana nag-gloves ako. Although, kaya kong tiisin. Pero kapag halimbawa, matagal na na-expose yung kamay mo sa lamig. Ayan, magdadry siya, magbibiyak-biyak siya. So, sobrang wrinkled niya kapag halimbawa hinayaan siya sa malamig.
But oh my God, I love this. I love this. I like it when there's no one else. I like it when the whole place is just for me. Just for myself. If I'm being honest, medyo kinakabahan din ulit ako pumunta ng downtown para mag-apply ng work. Pero bago ako mamigay ulit ng mga resume dun sa mga retail store at restaurant doon, may dadaanan ulit akong job fair doon sa Canada Place. And ayoko talaga maging negative, pero well, negative ako na tao. Hindi halata sa attitude at sa personality ko, pero mentally, yung mga internal thoughts ko, negative sila. Hindi lang ako masyadong expressive pagdating sa ganun, kasi feeling ko yung negativity viral siya and contagious siya, na kapag hinayaan ko yun na lumabas from myself, nakakahawa ako ng negativity sa ibang tao, sa ibang mga nakapalibot sa akin, or kahit sa mga nanonood lang ng video na to. Pero yung struggle ko para makahanap ng work, it's real. Sobrang ang dami kong mga negative thoughts na feeling ko nagsasayang lang ako ng effort, nagsasayang lang ako ng pera. Pero ayun nga, there's no other way around it. Hindi ako mayaman and kailangan ko kumita ng pera. Okay, let's go, dahil meron tayong mission today, which is makapagpa-print ng at least 10 resume. I don't think na marami akong mapupuntahan tomorrow at mabibigyan ng resume. Nilalamig yung tenga ko. Well, lamigin talaga ako na tao. Pero oh my God, nagkalat na yung mga yellow na dahon dito sa trail. And medyo mabagal yung transition ng fall to winter dito sa Vancouver. Actually, na-enjoy ko sana tong mabagal na transition kung hindi lang ako napipressure na makahanap ng work. And if you think about it, mag-winter na and wala pa rin akong work. So parang ang bilis ng mga panahon kapag halimbawa may mga bagay ka na dapat na-achieve mo na pero hindi pa rin. And ganun yung situation ko ngayon. Ang cute nitong mini bridge na to. Kaya itsura niya. Pangiksi niya lang. Oh, and pwede mong tingnan yung ilalim. Oh my God, nandito ngayon yung blue heron. And ang daming nakatingin sa kanya. So, ayan siya.
Ayan, yan. Hindi ko sure kung kita ba. Mahina kasi sa zoom tong 360. Pero lapit tayo ng konti. Yay, nag-aalisan na yung mga tao. Makakapwesto tayo ng maganda. Pero yan siya, wala siyang kapake-pake sa mundo. Ang ganda niya tingnan. And I don't think na gumugrupo-grupo sila kasi pag nakakita ko ng Blue Heron, lagi silang mag-isa lang. Katulad niya ngayon. And oh my God, bukod sa Blue Heron, may tatlong malalaking salmon. Hindi ko lang kung nakikita nyo ba, hindi ko sure kung kita ba nung camera, pero mahina sa detail tong 360. So, nandito sila sa area na yan. Ayan, yan. Lumalapit sila. Saan nakita? Parang sarap nilang damputin lang. Although, sabi nila kapag halimbawa nakapangitlog na yung salmon, yun na rin yung end ng life cycle niya. And yun din yung hinuhuli ng mga nangingisda dito. Yun yung parang hina-harvest nila. And itong crow na to, naka-chill lang siya dito. Parang mukha siyang may sakit. Parang ganyan yung itsura ng mga manok na alaga namin na kapag halimbawa sinisipon sila. Parang nilalamig tapos fluffy yung balahibo. And napakalapit niya lang. Pero maraming nagsasabi na wag daw silang hawakan kasi marami silang parasites at saka virus. Maraming mga ganitong bench dito sa BC. And hindi ko sure kung sa buong Canada ba to, pero I think dinodonate to ng mga mahal sa buhay, ng mga taong mahal nila na namatay na. And so karamihan, halos lahat ng mga ganitong bench dito sa BC may mga nakalagay na ganito. Pangalan ng tao, kung kailan sila pinanganak at kung kailan sila namatay. Sobrang palobat na tong 360 ko. Pero I think wala naman ako ng ibang importanteng sasabihin. Wala na rin akong ibang naiisip. And overall, kailangan ko lang maging mas positive. Pero yeah, feeling ko malaki yung chance ko na makakuha ng work soon dahil mag-Christmas season na, mag-holiday season, and magiging busy yung mga malls and yung mga retail stores at saka fast food. So yun yung tina-target ko ngayon. Kahit na seasonal lang or contractual lang na after ng holiday season matatapos yung kontrata. So I think okay na ako sa ganun. Maitawid lang talaga. Pero ayun, overall medyo magaan na yung pakiramdam ko. So ayun, salamat sa panonood. Kita-kits ulit next vlog. Bye.